Magandang araw mga kaibigan. Good news po itong pag-usapan natin sa mga ka-DDS. Nangunguna ulit si BP Sara sa latest survey. Nilampaso niya ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito sa post ng tntabante.com. Title ng article, BP Sara mas mataas approval trust rating kaysa kay PBBM survey. Mas mataas ang approval at trust rating ni Vice President Sara Duterte kumpara kay Pangulong Ferdinand Marcos ayon sa pinakabagong resulta ng survey. Ayon sa pahayag 2025 end of year survey ng Publicus Asia, bumaba ang approval and trust rating ni Marcos sa huling quarter ng taon. Bumaba sa 22% ang kanyang approval mula sa 24% noong nakaraang quarter. Gayon din ang trust rating na 15% mula sa 17%. Iniuugnay ito ng publiko sa mabagal na investigasyon sa maanomalyang flood control projects at kakulangan ng pananagutan ng mga sangkot dito. 14% ang nagsabi niya. Isyo ng aligasyon ng umano'y paggamit niya ng coke, 11%, at pagtanggi ng Pangulo na sumasailalim sa may isang test. pinaka-rason kung bakit hindi ka po. Okay, so tatlo ang dahilan kung bakit mababa ang rating ng Pangulo, trust rating. Yung mabagal na investigasyon ng flood control anomaly at kakulangan sa pagpaparusa sa mga nasasangkot dito. Pangalawa, yung aligasyon na gumagamit siya ng coke o yung pulburon. Pangatlo ay ang ayaw niyang pagpayag na magpasalalim ng testing dito sa buhok. So ulitin ko ang kanyang approval rating 22% lang, ang kanyang trust rating 15%. Sobrang mababa na. Samantala, nanatiling mas mataas ang approval rating ni BP Sara kumpara kay Marcos na nasa 34%. Okay? Ang kanyang 34% ang kanyang approval, ang kanyang trust rating naman 31%. So halos kalahati ang lamang ni BP Sara, trust rating 15% lang ang Pangulo, kay BP Sara 31. Di ba kalahati? Sa approval rating 22 si PBBM, 34 naman si BP Sara. So makikita mo talaga na ang taong bayan hindi na basta madaling maniwala sa mga ibinabatong putik o paninira kay BP Sara. Itong panibagong paninira, yung Ramil Madriaga story, na di umano bagman daw siya ni BP Sara. So parang wala yan. Lalo pang ang tingin ko lalo pang magbunga ito ng negative effect sa kanila, yung mga gumagawa ng kwentong ito, dahil ang daming inconsistencies sa mga pahayag ni Ramil Madriaga. But anyway, sige lang. So inamin naman ni Congresswoman Dilima na binisita niya si Ramil Madriaga sa kulungan. Pinag-usapan nila yung testimony na yun, affidavit na yun, nilabas. So bahala na ang taong bayan.
But the fact na mataas ang rating ni BP Sara kumpara kay Marcos Jr., mas marami ang naniniwala kay BP Sara. Oh. Sampa ng kaso, plunder sa ombudsman na alam naman nila na ang ombudsman hindi niya sakop, wala siyang kapangyarihan over the vice president dahil isa siyang impeachable officer. Hindi nila matatanggal. So bakit pa sila nagsamba ng plunder case sa ombudsman? Again, political noise or propaganda kasama na sa paninira para may ma-headline news ng mga mainstream media. Oh. Ramil Madriaga story. Grabe, hina-highlight. Plunder case, sinampa, hina-highlight. So, political noise lahat yan. Kaya lang, kasabihan nga, you can never put a good man or woman down. Diba? Ano pa bang pwede nilang ibato? O yung kabit daw. O, ilang kabit ha? 4 daw ang lovers ni BP Sara. Una, yung husband niya pulbur lord. Yun. Matiko sa kanya. Paninira. Pangalawa, kabit siya daw ng isang matandang pulburon lord. Sami Uy ang pangalan, bilyonaryo daw. Then may karelasyon pa rin daw siya na batang-batang basketball player. At ang pang-apat na karelasyon niya, yung kanyang chief of staff, si Attorney Zulaika Lopez. Mga ganyan na mga paninira. Sabay sampa ng impeachment. So lahat ito, political noise to drum up negative reaction sa taong bayan kung kaya nila. Para pagsampa nila ng kasong impeachment sa February, they're hoping na masira nilang credibility ni BP Sara at pagdating ng 2028, they will try their best. But then, kahit ano pang gawin nila sa ngayon wala akong nakikitang malakas na kandidato na pwedeng tumalo kay BP Sara at sa impeachment case na yan, hindi sila magtatagumpay sa Senado dahil maraming kakampi ni BP Sara na senador na pwedeng magboto sa kanyang acquittal. Kaya humanda na kayo sa 2028 sa pagbalik ng isang Duterte sa Malacanang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para patayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live to karon mo ni si Ate Matagalog Yero. So mo ni ang atupan ni Ate. Ginoon man ko. Dami kap. Bubusang bay. Ano ko rin mo pala. Gabak. Ano ang nagansang tanipet sa
na gyud og atop. Ug karon natin sa imong masulti nga nahumana og atop ang inyong balay. Tao sin ta nakapakay dagay duha abo dai ta balay dai ita. Oh. Ano limang ka? So pila na imong edad dayte? 39 naman gud. 39. So, na kay anak? Balay. Na kay anak. Naa. So sa pila ka bukas walo. So aya pagid mo nakaatop sa inyong balay sa inyong abuhan lugar ni ninyo. Abuhan na. So mo lang abuhan nila ate ilang gihimo. So dako kayong pasalamat. Sige te, salamat po.